Sa mga ulap na humahaplos sa mga kabundukan ng Benguet ay matatagpuan ang isang puok na puno ng likas na yaman at kahangahangang tanawin. Ito ang Takadang. Dito matatagpuan ang kilalang Crying Mountain na nagdadala ng mga kwento ng mga luha ng kalikasan sa pamamagitan ng mga talon na bumabagsak mula sa mga kabundukan. Ang mga talon na ito, kasabay ang Les Rice Terraces na hinubog ng mga kamay ng mga lokal na magsasaka, ay nagbibigay ng isang katangi-tanging tanawin na puno ng kulay at buhay. Sa bawat hakbang mo sa lugar na ito, mararamdaman mo ang yaman at kultura at ang ganda ng paligid. Mga bundok na bumabalot sa lugar na tila'y nagmamasid sa mga alon ng mga rice terraces na umaabot sa kalangitan. Ang bawat bundok ay may kwento, ang bawat talon ay may awit. Halina't samahan kami sa aming paglalakbay na puno ng ganda at himig ng kalikasan. At sa pagpapatuloy ng ating adventure, magmumula tayo sa Kayapa, Bacon, Benguet, dadaan sa matatarik, mababato, madudulas, at mapumputik na kalsada. Ay. Grabe, pumapasok kayo sa pinto, parang pinto ng langit yan, par. Halina't samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Kasama si J4, AJ Travel Vlogs at si Ken. Tara, lakbay tayo sa puno ng ganda at himig ng kalikasan. Good morning! Mula dito guys sa Bacon, Benguet. Ito yung aming day 2. Kahapon po hindi namin natawid yung kailangan namin tawirin, which is the Takadang, papunta po ng Crying Mountain. So ngayon natin babanatan. Kasi kahapon nasira yung motor ni AJ. Naubusan ng lining kaya hindi kami nakaahon. Sinabayan pa ng malakas na ulan. Tapos inasikaso namin, inayos namin. Buti may nakita kaming gumagawa. Tapos nakahanap ng lining. Kahit inabutan na kami ng gabi. Ang akala namin kagabi, wala na kaming matutuluyan. Pero maraming salamat po kay Kapitan. At nandito tayo ngayon. So dyan tayo natulog. Ang sarap ng tulog namin kasi nakakutson. Tapos kumain kami dito ng pinikpikan. At ngayong araw, maraming natira doon sa pagkain natin kahapon. Kaya ito, kakain ulit tayo ng pinikpikan. Sabaw pa lang, guys. Panalo na. Bango ng amoy. Yung sabaw pa lang, panalo na. Pag ginigop mo yung sabaw, hindi mo siya malalasahan na manok. Iba yung lasa eh, pero ang sarap. Nga pala guys, meron dito mga estudyante. At kalimitan pala ng mga estudyante dito is nagdo-dorm. Kasi yung iba is galing sa... Bro, anong bayan yung nandyan? Barangay. Yung mga barangay na malayo dito sa National High School is... hindi agad-agad nakakatawid kasi mahirap nga yung daan, walang sasakyan. Yung dinadaanan namin guys kahapon, doon sila dumadaan. Pero kung wala silang masakyan, kailangan nilang mag-dorm at saka makituloy sa mga bahay kagaya nitong tinuluyan namin. So meron dito mga estudyante. High school pa lang yung guys At napakaliblib na lugar. Pero kailangan nilang mag-dorm at kailangan nilang mag-stay doon sa mga bahay na mga tita nila, mga tito, mga kamag-anak nila. Para lang makapag-aral dito sa National High School. Kasi nga, yung kalsada, napakahirap pong daanan. Mamaya, makikita nyo kung gaano kahirap pa yung kalsada na hindi pa namin natawid kahapon. At ito po yung part 1. Alright, kain muna kami. Mabilis makasiga. Oo.
Ito yung tinatawag nilang saleng. Saling. Pero hindi yan Saleng. pine tree. Hindi. Pine tree. Ah, Yung nasa gitna niya. Ito yun. O tingnan mo para may krudo. Oo nga, no, Bilis tuloy umapoy. siya. Parang Subukan mo sa mga ordinaryong Oo, hindi. kahoy, hindi mo ya mapapaapoy ng Saka yung ganyan. amoy niya parang may gas. Kaya nga, para may krudo nga. parang Kasi, pumuputok-putok pa eh. Oo, Tuloy-tuloy yung apoy, oh. Oh, tuloy-tuloy nga. Kala mo papel, eh. Oo nga. At saka napakadali lang umapoy. Si lighter nga eh. Go, tayo naman maliligo, guys. Sige po. Marami pa pong tubig. Tama na yung 4 na buhos. Salamat Panginoon sa bagong umaga, bagong pag-asa, bagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin hanggang makarating kami dito sa lugar nila. Kaya Irinyo, maraming salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain ang lugar na ito. Bigyan niyo po sila ng maraming bisita. At patuloy niyo pong pagpalain ganun din po si Kapitan, ang bahay na ito na aming tinuluyan. Naway makarating kami ng ligtas, ganun din po yung aming mga motor. Ingatan niyo po yung mga gulong, yung mga engine, yung aming mga motor, kalakasan ng pangangatawan, at maging safe po yung aming pag-travel ngayong araw na ito. Po ang aming dalangin, sa tanging pangalan ni Panginoong Jesus. Amen. Let's go! So magte-take off na po kami dito, mag-aalas 8 na ng umaga. Magandang panahon, may araw, at ito yung mga motor natin, okay na lahat. Hopefully makatagos kami, matawid natin yung hindi natin natawid kahapon na napakatarik. Kaya natin yan. Ito yung mga gamit namin, mga boots basa. Kanila mga basa rin yung mga boots namin kasi umulan kahapon. Ngayon, hopefully, hindi siya umulan. At yan, pakita natin yung mga gamit natin. Gamit nating helmet ngayon, Aero. Paborito kong pang adventure to pag CRF yung gamit natin. Yan ah. May visor sa loob. Ito, visor. Riding jacket. Syempre, padded. Para safe. Tsaka yung pants ko na malambot. Yan ah. Kuya, salamat. Bye-bye, baby. Ito yung inaho namin, guys, kagabi, oh. Yan. Hindi siya nakakatakot pag gabi. Ang tarik. Ang tarik, par. Oh, ito. Pababa. Wow, ganda ng bundok, oh. Yung bundok dito, ang tutulis. Oh, may sasakyan, may dadaan par, ha. Pababa. Hold muna ka dyan. Ayan, nakalagpas na. Ang ganda ng bundok, oh. Woohoo! Good morning, Bacon! Ayan. Nasa tuktok tayo, guys, oh. Ganda ng baba. Ganda, guys, oh. Yan, oh. Kahapon medyo may ulap yan kaya hindi namin makita. Ngayon kitang kita, sobrang clear. Ay, may sasakyan. May sasakyan, par. Pwesto muna kayo sa safe. Diyan muna kayo, diyan. Akyat dito, par. Hello po. Yeah. Rough road na to. Madulas yung bato. Meron pa pala. May sasakyan pa? Wala na. Motor lang. Wow, eto na naman to, oh. Ganda. Para siyang wool. Doon daw tayo sa kalikod niyang bundok na yan. Uy, ganda. Nangyari. Ganda ng bundok, oh. Para siyang in-slice na ganun. Taas mayroon siyang falls dun. Oo. Tara. Eto na yung falls kahapon, guys, oh. Mas mahina yung tubig ngayon kasi kahapon umuulan, eh. Pero ang ganda pa rin. Galing, no? Yung tubig galing doon sa taas, tapos sobrang haba ng bagsak ng tubig.
Kaya ng segunda sa gitna, basta nakabuelo. Uy, nagkalat yung mga bato. Guys, rough road na to, tapos paahon ha. Ito na yon, pagliko dyan. Hindi pa naman, pero rough road na medyo mababato, naglabasan yung bato eh. Tapos paahon pa rin, may semento, yung dalawang semento. Ay, eto na pala yun. Eto na pala yan, par. Tuloy-tuloy nyo na yan. Diretso na yan. Par, diretso ka na to. Laro-laro lang ng throttle pala. Woohoo! May truck. At eto na nga pala yung kalsada kung saan hindi kami nakaahon nung unang araw namin. Bukod nga sa matarik, dubagdag pa ang dulas ng semento, sanhi ng mga ulan kahapon. Ultimo nga pala paglakad, mahihirapan ka. Guys, ganyan kahirap dito. Tingnan nyo yung truck. Sobrang bagal pababa. Ganon din pa ako, no? Kaya pag nakasalubong mo yung ganyan, lalong-lalo na dyan sa mga pasiko na kalsada, mahihirapan kang makaahon. So, mabibitin ka. Kaya, yun. Talagang kailangan talagang mag-ingat dito pag pupunta kayo. Dapat, kahit pa paano may knowledge kayo pagdating sa ganito katatarik na kalsada. Okay? Right, so antayin ko lang sila. Si J4 nandito pa yung Pau. Hindi pa siya umaalis. Ewan ko bakit. Tapos nakaahon na sila AJ, magpapalipad na rin. Right? So, after nito guys, puro rough road, puro putik na, puro trail na. Sana matatagos namin to kasi ito yung pinakamaganda, yung matatagos natin to. Pero sa kabilang banda, ito pala ang sekretong ritual ng J4 bago umahon sa matatarik na kalsada. O siya, balik na tayo sa action. Ito nga pala yung isa pang problema. Pag may nakasalubong ka, kailangan mong pagbigyan muna. Dahil sa kipot ng kalsada, dapat isa lang yung mauna. Ito na. Puro ano na to guys, lupa at saka bato. Medyo nag-i-slide yung aming gulong at yung gamit ko is dual sports. Uy, dumudulas. Eto na. Mas matindi to ngayong par. Uy, dumudulas. Ay, grabe naman to. Uy! Aray, aray! Sige lang. Nabangga kita, par. Sorry nabangga ko ate pa mo. Matibay. Ayun na, kumakapal na yung ulap. Ang habol kasi namin guys, clear pa. Maabutan namin ng clear yung Crying Mountain, Takadang, Bulisay, UCCP Bulisay. Ito, Agay-Agay. Papuntang Agay-Agay to. This way to Bulisay. Natanggal.
Malagkit-lagkit talaga oh. Nakapagod to ah. Diyan tayo? Ay, ito pala oh. Tutagpew. Ayan, Tutagpew. Tukayapa. Ito, Tukayapa. Grabe naman dito sa kabila lalo. Ay, Kayapa. Ito pala. Kayapa dito. Ito, Bulisay. Tapos ito po, papuntang Tagpew. Ikot lang ako par. Dumudulas ang aking patos. Sige par, una ka na muna. Kuya, okay lang ba makikitulak? Sorry. 1, 2, 3, sige po. Yeah. Papunta po ng Crying Mountain. Sige po, salamat. Salamat po. Hihi. Ito, pahon to par. Par, pahon ha, pahon, buwelo. Tapos mga bato. Pahon par. Sa akin siguro par. Ahon ko lang. Yan. Hulog yung tsinelas natin, babalikan ko. Uy! Kilala ko to ah. Yan. Pag ano, dito ka dumaan. Madulas yan. Tulak ko. Ready? 1, 2, 3. Ayan pala yung tatawidin natin guys oh. Yung bundok na yan, mataas yan, nakuberan lang nitong ulap. Tapos sa kanan natin, ayan, may falls. Ayun, ganda oh. Ayun oh. Wow. Dito ako napunta. Malamig na. Para pwede tayong umakyat doon sa tuktok ng bundok oh. Ayun oh. Ayun guys oh, may hanging cafe no. Meron doon na maliit, parang maliit na kabaong. Tapos may butas pa doon oh. Tapos may hagdan pa baba. Ganyan kasi yung mga sinaunang paglilibing nila. Nilalagyan nila sa taas ng mga bundok. Sa gilid sinasaksak para daw tradisyon nila, para malapit sa langit. Ang pagsabit o paglagay sa mas mataas na bahagi ng mga kabaong ay ang tradisyonal na kultura ng mga Igorot. Ang dahilan kung bakit ang mga kabaong ay sinasabit ay dahil sa paniniwala na kung mas mataas ang pinaglalagyan ng mga patay, ay mas malaki ang pagkakataon ng kanilang mga espiritu na maabot ang isang mas mataas na kalikasan sa kabilang buhay. Marami ang mga lokasyon ng mga kabaong ay mahirap maabot. Ang ganitong gawain ay nagsisilbing testamento ng nagtatagal na kultura ng mga Igorot. Ang sagradong ritual ng libing na ito ay bahagi rin ng mayamang makasaysayan, espiritual at kultura na pamana ng mga tao. Kumakapal na yung fog oh. Kinakain na siya ng fog guys. Sakto, nakapag-land na kami. Ito, ang laking bato. Tumutulo pa yung tubig oh. Puro bato naman, kompleto dito. May semento, may putik, may bato.
Ito maganda kahit papaano. May kakapitan yung gulong namin. Unlike doon sa sambuong bato. Ayan. Nalaglag yung tumbler ko Ang gamit ko nalalaglag Ay siguro may rason to kaya tayo nadidelay. Alright, time check guys, 10 AM. Umalis kami mga 8 AM. So 2 oras na kagad kami nagtitrail dito. Natarik pero at least hindi siya putik. Loose gravel nga lang. Pero pwede na kaya yan. Kasi kumapit na yung mga bato na yan, basa yung lupa. May advantage saka disadvantage din yung pag-ulan guys. Sarap nito Yung tubig nanggagaling sa ilalim ng bato Galing. Tataas sa mga bato. Kaya mo yan, Julio. Papasok ako sa kaliwa mo. Ayokong hinto. Ayoko na magpabuhat ng motor. Matarik pa par, dire-diretso pa yan. Ano, kailangan tulong? Sige, wait. Okay na dito. Grabe yun. Wait lang par. Ayan. Ito yung tsura nung dinaanan namin ngayon. Ayan Akala mo mga abs yung mga bato Kaya dapat walang momentum lang, dire-diretso, hindi ko na hininto. Bahala na, ahon ko ahon. Kasi pag nabitin, yun na yun. Talagang kailangan na ipaahon. Pero masarap dito guys. Look at this place. Napapalibutan tayo ng ulap. So hindi ganun nakakapagod kasi malamig. Par, ba't ka nang papahinga par? Nakatulog? Grabe. Wala, ay kaya pala. Galing pang Pantarlak yan, 2 araw na hindi natutulog. Papahinga siya ngayon. Ayun na, yung motor ko halos di na makita Hop. Hop. Yung drone. Wait. Ano? Kaya lang muna natin dito. Stand, wait. Para, mo. Aray, ang dulas. Hindi ako nadudulas. Ayan sila. Akyata na. Ang nagpapahirap sa amin guys, yung bigat nung dala. Tapos itong bato, madulas. Tapos dual sports pa yung gulong namin. So, yun. Pero, it's a part of the game. Ano par? Tulak? Hindi na makakyat. Tali. Tarik pa pala to. Tuloy-tuloy nyo na. Matarik pa pala dito. Pero maganda na yung daan. Puro ulap Ang taas natin. Ang lamig. Pagi. Kaya na. Tulay pero ang ginamit nila mga troso. Uy, ganda dito Yun na yun. Dapat dito sa kabila pala. Madalas yung gitna. Dalawa na kami dito. Sinong sa babae. Guys, si Kenyo mag-aahon.
Wow! Ganda naman puno. Ayan guys, ito daw papuntang Bakun. Dito kami lumabas. May daan pa doon, parang may bahay. Ayan o, dito kami. Ito, dito tayo, diretso. Yan? Baka sa akin, ayaw mo na medyo. Ito yung takbo. Tagpo, welcome. Tagpo. Yung Guys, welcome to Tagpo. Time check tayo, anong oras na par? Wala tayong relo, tingnan natin kung ilang oras na tayong bumibiyahe dito sa bundok. Sayang, ganda rin sana nito kung walang pag, no? 11. So nakaka 3 oras na kami. Ayan, hindi natin kita yung harapan na dadaanan natin, no? Para ito daw, saan papunta? Bakun? Oo, yun, Bakun. Pauwi, dito tayo dadaan. Babalik pala tayo dito. Okay na yung kalsada, guys. Tapos na ang digmaan. Enjoy naman. Buti lang nakabes si AJ, nakikita natin. Tapos sila J4 tsaka sila Ken, hindi ko na makikita. Ayun, pumapasok sila sa ulap. Kung hindi nyo pa napapanood yung episode 1, doon muna kayo guys para makita nyo yung dinaanan namin. Maganda yon. Puno-puno din ng adventure yun. Pag solo ka dito, nakakatakot. Yung puno naging anino lang, oh. Guys, yung mata namin parang nagmo-moist din. Di lang parang nagmo-moist talaga. Pati helmet ko kahit walang ulan dito dahil dyan sa hamog. Uy, parang may umiiyak eh. Lamig sa mata. Hindi ko makita si Ken, oh. Yan, dito na daw guys yung biyak na bato. Kaya lang hindi namin makita dahil sa sobrang fog. Asan ba? Tatagos tayo dyan, di ba? Asan yung kabila? Ayan. So eto na yun. Kaya lang hindi namin guys makita, oh. Sobrang fog. Ayan. Grabe, pumapasok kayo sa pinto. Parang pinto ng langit yan, par. Wow. Ayan, oh. Parang pumapasok kami sa langit. Ayan, pero ganito lang siya guys, katarik. Uy. Wow. Hindi ko na makita yung dalawa sa harap. Los. Uy. Ay, tuwid niyan. Ang taas naman puno niyan. Anino lang yung nakikita namin guys. Ayan na. Ay grabe, Los Gravel pala to. Ay, ang tarik pala na ito. Continuous guys, sobrang tarik. Sementado. Dati daw guys, pagpunta nila dito hindi sementado. Ngayon, oh, sinemento na. Lumasak. Saan ba kayo? Ay, mataas. Ala. Nakakatakot. Grabe, bangin tumaba guys. Tapos kinain ng tubig, oh. Kaya tayo. Pag naalaglag tayo dyan, diretso tayo sa ano nyan, Bakun, La Union. Ayun, oh, doon tayo galing. Ang tarik. Sayang, wala tayong drone shot. Bukas, aahon pala kami dito bukas eh. Okay. Yun, 1,900 plus daw yung elevation yan guys, yung dinaanan natin. Grabe, taas. Mas mataas pa sa Baguio. Uy, grabe. Ang taas, oh. Ayun yung tuktok ng puno, oh.
Ito naman, challenge sa mampahon. Tatawid ako sa kabila. Hello po. Grabe yung daan na to. Aray. Lumipat ako. Aray. Lumipat ako ng ano, pwesto. Aray. Wait lang. Lumipat ako ng pwesto. Dito ka daan para sa kabila. Ay, hindi, may ipit ako. Kaya mo? Ay, sige po. Tadaan po kayo. Walangan ako. Patulong ka na eh. Bukas natin makikita pa ng ano, yung may clearing yung walang kaya talaga. Saan po kayo papunta yan? Doon sa... tatawirin nyo rin yung bundok. Oh, grabe yung daan, nakakatakot. Pero ayos. Solid na adventure. Kuya, ayun na oh. Nasa baba na. Tapos, andun na si Ken sa taas. Inaon yung motor natin. Tapos ayun yung bato. Tinabas yan. Woo! Solid adventure. Punong-puno ng ulap. Bang. Kaya nga. May biyak na bato din dito. Dalawa pala to. Eto. Bangin na yan guys. Wala kang makita, puro ulap. Ayan, meron pa dito. Hihi. Natagasan namin to guys. Bababa na kami. Malapit na daw po kami sa school. 3 kilometers na lang daw eh. Malapit na. So hindi kami makakapagpalipad ng drone ngayon. Baka kasi mag-fly away. Bukas na lang na umaga. Pag ganito po, pag wala ng fog. Napaka-foggy. Wala rin kayo makikita guys. Oras natin mag-12 na ng tanghali. Babalik tayo dito ng umaga bukas. Grabe guys, yung gilid oh, nagbumoist na oh. Tapos ayun, naiipon na yung tubig dito sa baba oh. Galing. Ay, ano to? Ano to par? Oh, wow, may falls. Ayun. Ang ganda. Ang sarap mag-drone dito ah. Uy! Ang ganda. Binasagan talaga yung gilid nitong bundok. O bato-bato, bundok. Ganda. Dito kami galing. Yan. Wow. Ayan, kinain na bigla ng pag oh. Hindi na natin makita yung hinating bato at saka yung kalsada guys. Nawala bigla. Ang bilis. Papalit lang kami ng battery ng GoPro. Biglang ayan ah, puro puti na. Hindi na namin makita oh. O yan oh, yung kalsada dito hindi kita oh. Kaya magsiset up pa lang kami ng drone. Wala na. Kinain na ng pag. Ayan. Ibangin yung baba. Tumutulo. Guys, yung kabila daw nito is yung Crying Mountain. Nasa kabila lang. Kabilaan lang. Uy. Yan guys, sabi ni Ken, kung wala daw fog, kitang-kita na natin mula dito yung komunidad dyan sa baba. Ito, may bahay na dito. Unang bahay na nakita namin na may nakatira. Yan. Ay, ang ganda ng bike niya oh. Kahoy. Hello. Kahoy. May linya ng kuryente dito. So may kuryente pala dito. Ganda ng playground nila sa taas oh. Taas ng fog. Ay, sarap. Hello. Yan, naglalakad pa uwi. Siguro galing sa school yung mga bata.
Ayan guys, dito pala tayo sa kaliwa. Papunta tayo sa school kasi nandun daw yung mga tindahan. Oop. Ito yung school. Alright, dito tayo bandang unahan. Guys, nandito na po kami sa liblib na sitio or barangay ng Takadang, Kibungan, Benguet. Ito guys, ito na yung pinakang dead end mula doon sa biyak na bato na ginawang kalsada, pababa. Ito na yung dead end. So kung babalik kami, kailangan namin bumalik doon sa pinagdaanan natin na biyak na bato. Ngayon po nandito kami sa elementary school kasi dito daw nagpapatuloy. At ang balak po kasi namin, magpahinga kami muna dito. Kasi guys, yung mga umaakyat pumupunta ng Crying Mountain, dito po sila nagmumula. Pupuntahan din natin yung Crying Mountain, kaya lang mapag. So malamang sa malamang puro ulap lang yung makikita natin. Tingnan namin mamaya. Maghahanap muna kami ng makakain at saka safety namin yung tutulugan namin. Ito. Ayan. Ito yung kanilang school. Tahimik lang tayo, baka may mga estudyante. Formerly Takadang Elementary School. Ayan. Uy! Free wifi for all. May wifi pala dito. Hello po, ayun, dito pala may tindahan pala dito. Ito yung school nila, isa, dalawa, siguro faculty office yun, tapos may solar sila. Yan, ang ganda dito, may wifi pala, try namin. Pag-update tayo. Yan. Uy, sakto. Ay, kakainin pala nila. Pwede naman. Sige po. Si ate nag-offer kaagad nung lulutuin niya. Kakainin sana nila yon, pero sabi niya, sige daw, sa amin na lang daw. Siyempre, magbabayad tayo, siyempre. Ayun guys, nga pala. Dito yung kanilang school is, yung padar is yari pa rin sa yero. Yan o. Pati yung faculty office nila, pati ito. Yari sa yero. Ibig sabihin kasi guys, hindi yan dahil malamig yung panahon, malamig dito, mas maganda ang yero. Hindi pala yun guys, dahil pala yun sa mahirap iakyat dito, mahirap bitbitin, mahirap dalhin yung mga semento, mga hollow blocks, mga bakal. Kaya ang ginagawa nila, yero. Mas madaling bitbitin, mas magaan. Yun pala yun. Turista na yun? Hindi pa naayos pa. Turista na yung inaano na. Pag-turista talaga. Guys, meron daw silang ongoing na ginagawa na room para sa mga turista. Kasi maraming pumupunta guys dito pag pupunta ng Crying Mountain. Lalo na sa panahon ngayon, tag-ulan. Mga Sabado, Linggo or Friday, maraming pumupunta dito. Habang nag-aantay tayo, merienda Magkape muna. muna tayo. Oh, ayun, tinapay. Bili muna tayo. Bibili muna kami ng merienda guys. Baba muna namin. Dito tayo par. Par dito tayo, may upuan. Okay guys, lahat ng problema natin solved na. May matutulugan. Yan, may matutuluyan daw tayo. May matutulugan tayo. Guys, wala daw klase ngayon kasi parang holiday. May mga bata oh. Kaway mo na. Tuloy, kaway. Uy, nag-skate siya oh. Galing ah. Galing. Nahihiya sila kasi minsan yung salita nila is iba yung lingwa. Hindi sila ganun ka-fluent mag-Tagalog. Kaya yung iba, medyo nahihiya. At dito kami tatambay muna ngayon. Habang naghihintay ng pagkain. Anong pupuntahan natin sunod? Crying Mountain. Crying Mountain. Pupunta tayo kahit mafag. Tignan natin kung anong kondisyon mamaya. Pagka medyo nag-clear, pwede tayo bumaba. Sige. Para pagka umaga bukas to kaya sibat na tayo. Sige. Oh, nagpa-pop up. Hey guys, mayroong internet. Mahina lang pero pwede na. Tsaka BPS par? ang may signal guys is smart. 2 bar na. 2 bar yung smart. Ako wala. Guys, ito na. Nilagang baboy. Ito na ulam natin guys. Alright. Kakain na kami. 1:20 ng hapon. Nandito po tayo ngayon sa Takadang Elementary School. Ayan. Tara. Sama natin. Ayos. Naramdaman namin yung pagod at antok dahil sa sarap ng weather. Malamig. Sarap matulog. Yun, guys, update. Kakatapos lang po namin mag-lunch. Ayan, papahinga muna tayo. Reset up natin. Si Ken ayaw matulog. Ayan, si AJ, CJ4. Set na. Tayo dito tayo. Ayan, hammock. Tapos yung weather, ganun pa rin. Sayang, yung Crying Mountain daw guys, somewhere dito. So makikita na natin pag nagpalipad tayo ng drone mula dito. Kaya lang, yun nga. Hindi tayo mapagbigyan. Kung hindi man ngayon, bukas ng umaga, papalipad tayo dito. Tsaka puntahan din natin yung Crying Mountain doon mismo sa pahanan. Tapos nasa 10 minutes na lang daw po. So pahinga muna tayo. Yan, sarap dito matulog, malamig. Bakit po 10,000? Pila yun eh. Ano po yung truck gagamitin? Hindi. Basta yun yung kontrata kasi yan eh. Pero balikan na po yun. Hindi ah. Papunta Ay, lang. oo, ah. Balikan na.
Hindi pagbalikan ata, magdagdag ka pa sa 10,000 na yun. Ay, grabe naman. Diba? Ang hirap pala. Oo. Kasi pag nagkakarga ako ng karga ko doon sa poblasyon from Kibungan, depende. 7,000 ganon. Ano po yung sasakay niyo nun? Yung mga tinda ko. Ah, mga tinda. Pero kunwari ko po, kung mga pasahero lang, ganyan. Meron po bang bumabiyahe dito? Wala. Ay. Ganun din. Kontrata. Arkila talaga. Eh di napakahirap po pala lumabas dito sa Takadang, no? Siyempre, gusto mo lang pumunta doon. Kailangan gagas ka na malaki. Guys, so natanong natin si ate kung saan nila nabibili yung mga product nila. Dito pala guys, mula dito sa Takadang, pumupunta pa sila ng Baguio para mamili ng mga goods, mga paninda, mga iba-iba pang mga product na kailangan nila dito. Tapos ang matindi doon guys, yung pamasahin nila is umaabot po ng 10,000 pesos. Arkila yun guys. Kung balikan daw, one way pa lang yun. Tapos kung balikan pa is magdadagdag ka pa. Depende yun sa may-ari nung 4x4 na sinasakyan nila. Kasi po, yung daan na dadaanan nila is yung dinaanan natin kanina na biyak na bato, tapos yung mga rough road na paahon, pababa. Kaya dito, yung price ng mga paninda nila is medyo may kamahalan. Pero daw guys, pag sa Kibungan daw po sila mamimili mula dito sa Takadang is nasa 7,000. Papunta pa lang din yon. So magdadagdag pa sila kung balikan. So ganun kahirap guys. Kaya sana itong daan na dinaanan natin is matapos na, maging maayos na, masemento. Tsaka parang mas mapadali yung transportasyon. Kasi kahit sila, halimbawa pupunta lang ng Baguio o magmamamasyal o sabihin natin magpapa-check up o may kailangan gawin is ang mahal. Kasi wala ditong jeep na bumibiyahe na parang regular. Kaya yung kape namin is nasa 35 pesos yung kape. 45 sa akin. 45 yan? Ang gatas. O yun. Bear brand. Kasi nga, yun nga guys, mahal ang pamasahe. Naintindihan naman natin. Naintindihan naman namin. Ayun, kakagising lang pala namin guys. Nagkape na kami kasi ang lamig. Gusto ko matulog pero ang lamig na sa paa. Hindi ako matulog. At ito yung sitwasyon natin guys. Yan o. Pag na may ambon na yan. So wala na tayong chance makapag Crying Mountain ngayon. Hindi natin makikita. Hopefully bukas ng umaga maging clear to at saka makita natin ang ganda nitong Takadang. Good morning guys! Day 3 at andito pa rin po tayo sa Takadang, Kibungan, Benguet. Ayan. At ang oras natin ngayon is mag-aalas 7:30 na ng umaga. At ito, kitang-kita na namin yung paligid. Napakaganda. Kasi kahapon pagdating namin dito, puro ulap, umaambon, hindi namin makita. Pero ngayon guys, napagbigyan tayo ng magandang panahon, nakita natin yung paligid. Guys, yung mga nandito pala, yung ibang bahay nila is nasa kabila pa at saka nandun pa sa may rice terraces, which is nilalakad pa nila ng 3 oras para makauwi lang. Guys, pag pupunta kayo ng Crying Mountain dito kila ate, pwede kayong makabili ng mga pagkain, mga tubig, inumin, kape, lahat kompleto sila dito. Salamat po ate. Salamat po. Sige po. Ready na, nakapagpainit na ng motor. At ang gagawin natin guys, akyat tayo ng mga siguro kalahati lang. Tapos baba kami doon sa kalsadang ayun.
Yan, babaybayin natin yung gilid na yan. At ayun po yung Crying Mountain. Doon tayo pupunta para makita natin ng mas malapitan at maipakita namin sa inyo. Daming falls dito. Meron doon. Hindi mabilang sa dami. Ayun, ang ganda. Tapos meron pa dito sa likod. Time check tayo. 8:30 ng umaga. Paalis pa lang po kami. Yung odo natin nakaka 395 kilometers na tayo. At yung gas natin isa pa lang yung bawas. Simula pa po ito nung sa sa La Union pa to. Ayan. Ang tipid. Malapit lang naman yung tinahak namin. Talagang trail lang. At nandun talaga yung challenge. Pero kasama yon, part of the game. Kasi ang magagandang lugar, talagang pinaghihirapan yan para mapuntahan. Guys, nga pala, yung mga kabahayan dito is halos nasa 100 lang daw po. And then purok by purok. At saka magkakalayo. Ito, tapos meron doon, nasa baba na. Iba nandun sa kabilang tawid pa ng rice terraces. Malalayo. Isang nagpa-challenge sa amin tong putek kasi umulan po nung nakaraang araw tsaka kahapon. Ganda guys, oh. Eto flat. Tapos bibihira yung mga puno kaya kitang-kita mo yung pagka-arko. Ay, ganun yung par. Ganun, oh. Ganun. Ganunin mo lang. Biglayin mo lang. Kung saan tabingi? Okay. Saan ba? Ano? Okay na? Okay na. O, diba? Turo sa akin ni nakakayo. Pampu. Dito na pala kami kakaliwa. Dito kami galing kahapon. Sa kanan. Hello po. Palapit tayo ng palapit, oh. Mas maganda siya, oh. Mas maganda pag nilapitan, oh. Worth it yung pagod. Ay, grabe. Ang ganda ng Pilipinas. Ang taas pala namin. Pababa pala ito ng pababa. Oh. Abot kamay na namin, oh. Wow. Ayun, may falls dun, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa ngayon nakikita ko 8. Tapos meron pa dyan sa likod niyang bundok na yan. Ganda. Ganda ng nilikha ng Diyos, no? Kaya pangalagaan natin. Bawat ahon, bawat liko, napaka-solid. Ito yung mga tanawin na wala sa Manila. Na pag nakita mo talaga naman, tanggal ang stress. Ang sarap titigan ng bundok. Parang pag tinititigan mo yung bundok, ang dami mong nai-imagine na gusto mong umakyat sa tuktok. Yan yung mga tubig na yan, guys. Yan yung pagdating doon sa dulo nagsasama-sama siya. Tapos yun, nagiging falls. Kasi ito, ang taas. Ayan, oh. Ang taas, oh. Sabay laglag ng tubig. Kaya ang gandang tingnan. Ay, ganda. Mas lumalapit tayo ng lumalapit. Mas paganda ng paganda yung view. Yan yung kawa. Ayun yung kawa. Tara, lapit pa tayo. Uy! Woohoo! Solid na naman!
Guys, bababa pa po kami kasi malayo pa po yung Crying Mountain. Nasa 1.8 distance, 1,800 meters mula dito pag nag-drone tayo, kaya mas lapit pa tayo ng konti. Ang tindi ng kalsada dito, matatarik. Tapos doon sa baba, snake, and then nasa gilid niya at saka gilid ng bangin. Woo! Nakakatakot yung pababa, ang tarik. Grabe, ang layo pa. Ang layo pa sa drone. Parang malapit na kasi ang taas naman nung drone natin. Ang daming sasakyan dito siguro ito yung mga naghatid sa mga teacher. Hanggang dito lang sila. Tsaka po mga sasakyan dito guys, 4x4. Hanggang dito na pala. Ito na pala yun. Sir, hello po. Sige po, tapos lang po. Pwede pa dyan. Bababa pa pala tayo. Pero mga 4x4 hanggang doon na lang. So hanggang dito lang hinahatid yung mga gustong pumunta dyan sa baryo na yan. May mga bahay-bahay dyan. Hindi ko sure kung baryo or part pa rin itong dito sa taas, yung Takadang. Grabe naman to. Grabe ang tarik. Grabe, sobrang tarik. Grabe, nakakatakot. Ito na daw yung Crying Mountain. Tingnan natin. Alin dyan, par? Ayun. Oo nga. Ay, wow. Ayan. So lapit na tayo ngayon. So pagbababa kayo guys, ito po pala yung daan. Ayan, kalsada na yan, diyan kayo magta-trek. Tapos kung gusto nilang pumunta doon sa kabila, diyan sila tatawid kasi ito bangin. Solid Pag nalapitan mo, mas kita mo yung lakas ng tubig. Sa malayo sa drone para mahina lang, pero pag nandito ka, kitang kita na ang lakas ng tubig. Galing, parang may butas doon Woo! Ayan po, meron pa dito. 2, 3, 4, 5, 6 pa. Actually, hindi lang ito dapat ang Crying Mountain, kundi ito lahat paligid na to kasi hanggang doon meron siya Ay, question lang bro. Ito, all year round na meron to. Pag summer daw wala tong tubig. Best time pumunta dito. So, pag tag-ulan talaga ang best time kagaya nito, gantong araw. Pag daw malakas yung ulan, may bagyo, 7 yung tumutulo dito na falls. Mas marami. Ang Crying Mountain, ito lang ba o lahat siya palibot na yan? Sa inaano sa may mga post, Ito lang. Ito yung pinang main. Pero guys, halos pwede mo siyang tawagin Crying Mountain. Ayan, buong yan. Kasi mountain naman lahat yan hanggang dun. At saka lahat, may falls 1, 2, 3, 4. 4 doon. 5, 6. 3 dito. May isa pa dito. Meron pa yung sa likod. Oo. Ayan. Tara. Guys, andito na tayo ngayon sa dulong bahagi ng kalsada yung binaba natin kanina. At dito po matatanaw nyo na yung tinatawag na Crying Mountain. Ayan, sa ating likuran. At tingnan natin kung gaano kaganda. Tara, huwag na natin patagalin. Let's fly! Woo!
Ang ante? Batangan. Naku Sa po. Batangan. Doon sa Tuktok. Ah, Mother, ilang oras doon po? pa daw papunta si nanay, oh. Ilang oras po lakad, mother? Nasulok lang may sa oras. Isang oras, tapos yan po yung dala nyo. Oo. Yung bit-bit ni nanay sa ulo na sinasabit. Para hindi Tapos na doon daw po papunta. Ayun yung dadaanan guys, oh. Yan, pag ganyan, paikot yan doon. Babay-bayin yan, tapos aahon ulit. Grabe. Saan papunta yan? Yan yung papunta doon sa mga komunidad doon, sa Luzon. Mga gamit nga. Mga groceries nila, doon nila dadalhin sa taas. Kasi wala nga ibang daan guys. Ito na yung end nung binaba natin. Ayan, oh. Ito na. Pababa pa nga lang, sobrang tarik na eh. Tapos ayan, bubuhatin nila. Oh, may parang gas ata itong isa. 2 oras? May Ramdaman ko lang kung gaano kabigat. Mabigat din. mabigat. Ilang kilo? Mabigat. Yung mga grocery na yan. Siyempre sigurado malamang sa La Trinidad siguro. La Trinidad pa yan? Bagyo? La Trinidad nga. Malayo. Ano sinakyan nun? May mga sasakyan sila dyan. Ah, yung nakaparada doon, 4x4. Grabe, galing La Trinidad yan guys ha. Tapos yun nga yung sinasabi ni ate kanina na malayo. Tapos nagre-rent sila ng sasakyan. Ayan, yan si nanay. Oh. Bilis nila, tumatakbo pa. Oh. Ano papahirap kasi, bababa, aakyat, tapos hindi sementado yung nilalakaran nila. Grabe yan layo. Ayan si kuya, oh. Sanay-sanay. Tapos lalakarin nila yan. Papunta dun. Ayun, may mga bahay. Dun siguro, sa bahay na yun. Pero guys, pag pupunta ka sa Banawe, yung iba sa Banawe meron silang zipline. Tapos dun sinasakay yung mga produkto, mga yero, mga mas mabibigat na mahirap bitbitin. Dito manually na binubuhat. At saka wala akong napapansin dito na gumagawa ng zipline. Ano man tawag dito? Para anong tawag doon sa zipline? Tram, yan, tram. Dito wala. Kasi pag gumawa ka ng tram dito, mula dito, papunta doon, pababa naman siya. So mas mapapadali. Hopefully, sana may makagawa or matapos na itong kalsada na to. Tapos na po kami magpalipad dito. Aakyat na tayo guys. Pupuntahan naman natin yung biyak na bato para sana makapag-capture tayo ng malinaw doon. Kasi kahapon is ma-fog tsaka maambon. Ano par? 9:50 ng umaga. So alas 10 makakakyat tayo. Hopefully 11 nandun na tayo. Paalam, Crying Mountain. Ito na yung aahunin natin. Grabe naman bato to. Sobrang pagi na, oh. The Black Wall of Takadang. Ba't parang may silver doon? Ano yun? Eto guys, hindi namin mapapaliparan to ng drone kasi nagmamadali na kami. Hinahabol namin talaga na walang ulap. Doon na tayo mag-ubos ng oras sa biyak na bato. Woo! Ang unang biyak. Oh, ito na ang unang biyak. Ha? Wala pa rin makita. Okay, bababa na kami. Mukhang hindi kami makakapag-drone dito guys. Eto na, bumababa na kami. Bago lang. Uy, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Nagsisiyete na. Aray, ang bilis ko. Ang bilis ko. Grabe to. Magkakapunti tayo. Bilis ko. Pababa. Ang takot ko. Ano guys, lumiliwanag na. Ayan oh. Woo. Grabe yan. Tapos ayun yung aahunin natin oh. Ang tarik. Eh nakaputi na kami. Maghihintay kami ng ilang minuto kasi tingnan natin kung mawawala yung ulan. Woo. Tignan mo naman. Yung baba oh, lalim. Kabilang pangin eh. Grabe. Buti hindi bumibigay itong padar na to.
So safety muna tayo. Ito na yung napambiyak na bato. Ayun na siya guys, oh. Talagang ginawan lang talaga ng daan. Kahit mahirap yung kalsada guys, mapapawag ka sa paligid.